I see a church that rose to unfold grace. I see a church that promotes all that is good. I see a church that embodies Christ. I see a church that restores, that heals, that finds the lost. I see a church that transforms, where barriers are broken, where giving knows no bounds. I see a church that sees the world in love. I see a church that is my church, our church, because this is where He has brought me. This is my home, our home. I see a church that glorifies God. I see a church that is united in Christ, the sole giver of life. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay, mahina. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Pinagpala po tayo ng Diyos sa bawat minuto, sa bawat oras ng ating mga buhay. Tayo po ay pinagpala ng ating Diyos. At lagi po nating tandaan na lagi natin siyang kasama. Amen. Amen. Natatandaan ko po yung lumang kanta dati, yung mabilis, yung kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Amen po. Sa dinadanas po natin na sitwasyon sa buong mundo ngayon, alam ko po, marami po sa atin or hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng fear. Di ba po? Kasi parang ang dami ng infected, ang dami na pong namamatay, ganun. Pero, sabi po ng Lord, fear not, huwag po tayong matakot dahil kasama po natin ang Diyos. Amen po. At ngayong umaga po, ika-cast out po natin lahat ng fear na yon. At mag-focus po tayo sa pagpuri sa ating Diyos na buhay. Nakasama po natin ngayon. Amen po. Amen. Tumayo nga po tayong lahat at tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Diyos na buhay. Yes, Sir Jesus. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer and my hunger in me. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof to more than gold, so refine me, Lord, to the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and going with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God
is my victory, and I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Yes, oh Jesus. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Oh Lord, all of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. And I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow.
in the heavens. In the heavens. Pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Oh, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We join in to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Oh, oh, Jesus. Hallelujah. You are holy, Lord. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Yes, you are holy, Jesus. Holy, we cry holy,
deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, we praise your name, oh God. Hallelujah, Jesus. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender.
You're my Savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, as the lost become their found, in your presence fear is silence, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah, hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome, you have overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome, you have overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome, you have overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome, you have overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. You have overcome, you have overcome. Hallelujah.
po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating lahat at nawa nga po ay ma-enjoy natin yung ganitong klase ng pananambahan sa Diyos na alam nating lahat na ibang-iba ho ito no, doon sa naging adjustment ng kaharian ng Diyos sa sitwasyong ating kinalalagyan. Sapagkat alam naman nating lahat na talagang nagbago no yung maraming mga ginagawa ng mga Kristiyano sa kanilang paglilingkod sa Diyos, bunga nga po nitong sitwasyong meron tayo ngayon. Alam po ninyo, ang layunin lang naman po ng atinong pagbubulay-bulayan ngayong umaga mula sa mga salita ng Diyos ay yung pong himukin tayong lahat na i-overrule ng ating puso ang anumang balakid na meron tayo sa pagsamba. Ang malaking takot ko po kasi sa klase ng gawain na meron tayo ngayon tuwing araw ng linggo, ayun hong baka ho kasi ang mag-dictate ng ating ginagawang pagkasama-sama sa layuning sambahin at purihin ang Diyos, ayun nung mga balakid na meron tayo ngayon. No? Tulad ng maskara na nakatakip sa ating bibig, no? Yung distansya na meron tayo na para bagang pag dumating tayo sa church ay hindi tayo magkakakilala. Gusto man nating iabot yung ating mga kamay no, sa ating mga kapatid ay hindi natin magawa. Na laging naroon yung observance natin sa pag-iingat. No? Ayoko kung dumating na yung mga bagay na yan ang siyang maging balakid o hadlang. No? Sa esensya, sa sustansya ng sama-samang pagsamba sa Diyos no, na dinisenyo ng Panginoon sa kanyang iglesia dahil sa importanteng gawain ito sa ating buhay na alam nating lahat na may kinalaman doon sa paglago ng ating buhay spiritual. Tayo muna po ay manalangin, Ama naming Diyos, samahan mo nga po kami ng iyong Espiritu sa araw na ito, Panginoon, na magampanan namin ang aming mga tungkulin, ang bawat isa sa amin, sa paglilingkod sa iyo, sa ibinigay mo sa amin o iniatang mo sa aming gawain ng personal sa araw na ito. Nawa, O Diyos, sa pagkasama-sama namin ay makita namin yung kagandahan nito, yung kaibahan nito sa ibang mga gawain, sa ibang mga paglilingkod na ginagawa namin sa iyo. Nawa, O Diyos, makinabang kami sa fellowship na ito, sa araw na ito, at nawa po ay magawa namin, Panginoon, yung the best na hinahanap mo sa aming lagi na yung mga anak, na siyang pinakatampok sa lahat, O Diyos, ng paglilingkod na dinisenyo mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At ito po ay ang pagsamba o ang sambahin ka, Panginoon, ng iyong nilalang, ng iyong nilikha. Lalo na kami na iyong mga iniligtas na nakakilala sa iyo. Pinauubaya ko po sa iyong Espiritu ang pagkilos at nawa siyang magsalita sa aming lahat sa araw na ito. Tulungan mo ko. Ikaw na po ang bahala sa aming pong pagbubulay-bulayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Siguro hindi naman nakatali yung ating mga kamay para gamitin natin sa pagpupuri sa Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon.
Hallelujah. O purihin ang pangalan ng Diyos at maluwalhati ka nawa, Panginoon, sa amin pong ginagawang pagsamba sa iyo. Dito po sa pangalawang Samuel, Kapitulo 24, ang mga talata ay talatang 18 hanggang talatang 25. Meron po akong i-highlight lang sa istoryang ito na gusto kong maging laman mismo ng paghimok sa ating lahat, na gawin natin ang lahat ng ating magagawa, na ma-overrule o matapakan ng ating puso ang lahat ng hadlang sa ating ginagawang pagsamba. At ganito ang sinasabi ng istorya, 2 Samuel chapter 24 verse 18 to 25. At si God ay naparoon sa araw na yaon kay David at nagsabi sa kanya, ikaw ay yumaon, magtayo ka ng isang dambana sa Panginoon sa giikan ni Arauna na Jebuseo. At si David ay umahon ayon sa sinabi ni God, na isang propeta ng Diyos na ginamit ng Panginoon para sabihin kay David yung nais ng Diyos na gawin ni David. At tumanaw si Arauna at nakita ang hari. O verse 19, at si David ay umahon ayon sa sinabi ni God kung papaanong iniutos ng Panginoon. Talatang 20, at tumanaw si Arauna at nakita ang hari at ang kanyang mga lingkod na nagsisilapit sa kanya, at si Arauna ay lumabas at nagpatira pa sa harap ng hari. At sinabi ni Arauna, bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa kanyang lingkod? At sinabi ni David, upang bilhin ang giikan sa iyo na mapagtatayuan ng isang dambana sa Panginoon upang ang salot ay matigil sa bayan. At sinabi ni Arauna kay David, kunin ang aking Panginoon na hari at ihandog kung ano ang inaakala niyang mabuti. Narito ang mga baka na panghandog na susunugin at ang mga kagamitan sa giikan at ang mga pamatok na mga baka na pangkaoy o panggatong. Ang lahat ng ito o hari ay ibinibigay ni Arauna sa hari. At sinabi ni Arauna sa hari, tanggapin kanawa ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ng hari kay Arauna, huwag, kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman. Sa gayoy binili ni David ang giikan at ang mga baka ng 50 siklong pilak, at nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Sa gayoy nadalanginan ang Panginoon dahil sa lupain at ang salot ay tumigil sa Israel. Ang pinaka-highlight po ng istoryang yan ay yung pong naging pagtanggi ni David sa offer ni Arauna. Tinanggihan po ni David ang offer ni Arauna na wag nang bayaran ng hari yung lugar at mga kagamitan na gagamitin niya sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog. Meron po kasing dumating na salot sa bayan ng Diyos during that time, sa panahon ni King David. At dahil sa kagustuhan po ni King David na mawala ang salot, nag-inquire siya sa Diyos. At ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni God, ng propetang ito, ay ipinasabi kay King David na kung gusto mo na alisin ng Diyos ang salot na ipinadala niya sa inyo, ay magbigay ka ng peace offering sa Panginoon. Maghandog ka ng yung tinatawag nilang peace offering during that time para mapayapa mo ang galit ng Diyos.
At sinabi rin noon ng propetang ito yung detalye ng kanyang gagawin kung saan siya magtatayo ng altar ng Diyos at kung ano yung kanyang iahandog at kung kaninong tao o kung sinong tao ang nagmamay-ari ng lugar na kanyang pagtatayuan ng altar ng Panginoon. Kaya nung dumating siya dito kay Arauna, yung nagmamay-ari ng lugar, laking gulat nito nang dumating yung hari. Kasi pambihira ito, hindi ito inaasahan ng isang pangkaraniwang tao na bigla ka na lamang pupuntahan ng isang hari nang hindi mo alam kung bakit. Kaya nung dumating po si King David, gano'n na lamang po yung pagkilala niya kay King David bilang hari na tinawag nga niyang Panginoon. No? Bilang papapakita ng kanyang lubos na pagpapakumbaba kay King David. At tinanong niya si King David kung ano pakay nito. At sinabi po ni King David na kailangan ko ang iyong giikan at ang mga hayop upang ako ay makapaghandog sa Diyos ng handog para sa kapayapaan. At ang sabi o ni Arauna, yung nagmamayar, wala akong problema. Aking hari, piliin mo ang gusto mo, sabihin mo yung gusto mo, at ibibigay ko yan sa iyo ng libre. Walang bayad. Hindi mo kailangang bayaran yan. Sabi ng pagmamagandang loob ni Arauna. At dito po sumagot si King David ng isang pahayag na makakaagaw ng pansin sa ating lahat. Yung pahayag niya na hindi ako maghahandog sa Diyos nang walang anumang halaga sa akin. Kaya bibilihin ko ang lahat ng gagamitin ko sa paghahandog sa Diyos. Sino po sa atin dito na may gustong-gusto kang gawin na hindi mo binigyan ng effort? Meron ho ba? Hindi ho ba kapag meron tayong dinidesire na mangyari o gawin, halos lahat sa atin, gagawin natin ang lahat. Mangyari lang ang ninanais natin. Tama o mali? Ibibigay natin yung lahat ng lakas, isip, puso, doon sa gusto nating mangyari, doon sa gusto nating gawin. Pag pag-uusapan po yung pagsamba at paglilingkod sa Diyos, sa totoo lang, ang nakasanayan nating gawin ay yung mas pinipili natin yung madali, yung walang hirap na pamamaraan. Mas gusto natin yung hindi tayo nahihirapan, yung hindi ba tayo pinagpapawisan, yung bang walang ka-effort. Kaya nga pag may mga hassle, pag may mga obstacles, hindi natin magawa yung gusto natin gawin at nagiging hadlang yun o balakid yun para magawa natin yung ating pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil naibalik yung sama-samang pagsamba na ginagawa natin ngayon. Hindi ko alam kung iyon ang naging puso ninyo. No. Nasalamat sa Diyos. Pinagbigyan na tayo ng Panginoon muli na magawa yung ganitong fellowship, na magawa yung ganitong worship, na narito tayo physically. Ang tanong nga lamang sa atin ngayon, kasabay ba ng pagbabalik nito, ang pagbabalik din ng ating mainit at maalab na pagsamba sa Diyos? Muli nga akong nagtatanong kung nasaan yung mga katawan ng mga nakaupo rito. No? Katulad nung pagtatanong ko lagi ko yung papansinin. No?
Kasi yan ay isang sinyalis sa totoo lang. No? O sukatan. Kung ito hubang pagsambang ito, na isa po sa pinapangunahing tungkulin ng Kristiyano, yung sama-samang pagsamba, ay tunay nga kung mahalaga sa atin. So kasabay ba ng pagbabalik ng ganitong gawain ng sama-samang pagsamba, ang pagbabalik din ng ating mainit at maalab na pagsamba sa Diyos? Sa aminin po natin o sa hindi, ang matagal na pagtikil ng mga gawain sa Panginoon, tulad ng mga fellowship, life groups, worship service, ay nagbunga ng negative effect sa ating buhay Kristiyano. Opo, sa totoo lang, sa amin natin at sa hindi, nagbunga ito ng negative effect. Yung dating init at sigla ng ating pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay nagbago. Ang old normal na buhay Kristiyano na laging sabik at uhaw sa presensya ng Diyos ay napalitan ng new normal na buhay Kristiyano na kung saan ang maraming Kristiyano ay okay lang sa kanila ang manatili ng bahay sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Na pag pinag-uusapan ng fellowship at worship, ang laging nasa isip ay ligtas ba ako sa church o sa fellowship na aking pupuntahan o sa life group na aking dadaluhan. Hindi ba ako mahahawa pag ako ay nakipag-fellowship sa mga kapatid? Walang nagtatanong sa akin, sa totoo lang, Pastor, ibabalik na po ba namin ang life group? Miss na namin yung aming mga ka-member, yung aming mga kabrad or ka-sister doon sa aming life group. Alam nyo, nung mag-declare ang government na at least ay 10 ay pwede na, sa totoo lang noon pa, pwede na. Siyempre, ang pinakamalaki nating sagabal o sagwil, yung takot. Aha, may mga mangilang-ilang malakas ang loob na i-overcome ng kanyang faith, kasama ng kanyang pag-iingat, yung kanyang fear. Alam nyo, hindi ko palang naipopost doon sa aking Facebook. Sa aking status, pero naipost ko ito yata sa ating Facebook account. Na pagka inanalyze ninyo yung facts about COVID, mukhang gumawa ito ng takot na kung saan ay masasabi nating maling takot. Mamaya susubukan kong i-post sa aking status. Simple lang yung ibinigay na data doon. Sa mga magaling sa math, sa mga magaling sa analysis. Kakaroon kayo ng, teka muna. Kasi ikinumpara doon yung mas mabibigat na pinagdaanan ng ating mundo na virus, na salot, kaysa sa hinaharap natin ngayon. Pero mas mukhang kinatakutan natin itong kinakaharap natin ngayon kaysa yung mga dumaan noon. Nawa po ngayon na naibalik na yung sama-samang pagsamba, ay maibalik din nawa natin ang sigla at init ng ating pagsamba sa Diyos. Amen? Dahil sa panahong ito yung panahong ito na meron tayo, sa panahong ito natin higit na kailangan. Sa totoo lang, ang lakas na nagmumula sa Panginoon. At mangyayari lamang po ito kung ang uhaw sa presensya ng Diyos ay muli nating maibabalik sa ating puso. Na kapag may mga gawain na may kinalaman sa pagsamba sa Diyos o mga gawain na may kinalaman sa kaharian ng Diyos, ay muli, naroon yung kasapikan, naroon yung uhaw sa ating puso
na magawa natin ang paglilingkod sa Panginoon. Mangyayari lamang po kasi na maibalik yung sa presensya ng Diyos kung yung ating puso, may babalik natin yung puso natin doon sa kasabikang iyon. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pag inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Yun ang sabi ng Panginoon. Na ayon dito, ang maranasan ng Diyos ay nangangailangan ng taos-pusong paglapit sa Kanya. Kaya nga nung maranasan ng bayan ng Diyos ang pangangailangang muli ng kasiglahan ng kanilang pananampalataya sa Diyos, ay dumalangin sila na muli silang buhayin ng Diyos, na ibalik muli ng Diyos ang sigla ng kanilang pananampalataya. Sa Psalms chapter 85 verse 6, ang sabi ng Biblia, hindi mo ba kami bubuhayin muli, sabi nila sa Panginoon, upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo. Yun ang kanilang naging desire. Kasi nakita nila yung epekto sa kanilang buhay, relasyon sa Diyos, sa sitwasyong kanilang kinalalagyan. Humihingi sila sa Diyos na muling buhayin ng Diyos ang kanilang di magandang kalagayan bilang isang bayan ng Diyos. May namatay na bahagi sa kanilang buhay na kailangang bigyang buhay muli ng Diyos. Marami akong pinatay sa buhay nating mga Kristiyano ang COVID na ito. Tanong, pagkatapos po ng mahabang panahon na tayo ay natigil sa ating bahay, kumusta na po ang init ng ating relasyon sa Diyos? Wala bang ipinagbago? Hindi ba tayo nakaramdam na parang may nawala sa ating buhay Kristiyano? Kung ang sagot po sa mga tanong na ito ay may nawala, may nabawas sa init at sigla ng aming pananampalataya, pagkakataon na po natin ngayon na muling pasiglahin ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Huwag nating hayaan na masayang yung pagkakataong ito na ibinigay sa atin ng Diyos na muling makasamba ng sama-sama. Huwag po tayong pumayag na ganito na lang ang maging sitwasyon natin sa mahabang panahon. Kaya dapat lang na samantalahin natin ang pagkakataong ito na meron tayo ngayon sa pagsamba. Ang challenge sa atin ngayon ng Diyos ay kung paano natin mamamaximize ang limitadong panahon at kilos na meron tayo sa ating ginagawa na pagsasama-sama. Yan ang hamon sa atin ng Diyos ngayon, kung paano natin mamamaximize yung limitadong kilos at lugar sa ating ginagawang pananambahan sa Panginoon. Gawin nating maging meaningful sa Diyos at sa atin yung ating mga ginagawa. Walang puwang, pakinggan niyo po ito, walang puwang sa atin ngayon ang kawalan ng puso sa ating ginagawang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Kailangan todo-todo, buong-buo at walang reservation ng ating pag-awit at mga kilos na nagpapahayag ng nilalaman ng ating mga puso. Na sa limitadong kilos at panahon na meron tayo sa pagsamba, ay ibigay natin sa Diyos ang nararapat na pagsamba at paglilingkod. Hindi po deserve ng Diyos ang pagsambang walang halaga sa Kanya. Hindi po deserve walang halaga sa atin. Hindi po deserve ng Diyos ang pagsambang walang ka-effort. Ang nais niyang pagsamba ay buong puso, buong isip, at buong lakas. Kaya nga sabi ni Haring David, nung siya'y bigyan ng pagkakataon na sumamba sa Diyos, hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin. Nang walang halaga sa akin. Ayaw ni David na basta lang siya makakasamba sa Diyos,
Nais niya na may halaga sa kanya ang kanyang ihahandog sa Diyos. At ganito pong klase ng pagsamba ang dapat nating maipahayag sa Diyos sa tuwing tayo ay magsasama-sama. Amen. Walang reservation. Na ang nagdidictate ng ating ginagawa ng mga kilos sa pananambahan ay hindi yung ating sitwasyon, kundi yung laman ng ating puso na pagganasa na maibigay sa Diyos yung nararapat para sa Kanya. Amen. Sa totoo lang, masakit po ang aking puso na makita na mayroong negative effect sa ating ginagawang pagsamba. Yung mga limitasyon na meron tayo ngayon tuwing linggo. Kaya nga ang hamon ko sa aking sarili ay magamit ako ng Diyos na mawasak yung mga, hindi ko sinasabing alisin natin yan, kundi yung ma-overrule yan ng ating pong puso. Dahil ayokong masayang yung pagtitipon-tipon nating ginagawa para sa Panginoon. At ayoko kong mangyari na mawalan ito ng kaibahan. Doon sa dati nating ginagawang pananambahan sa sarili-sarili nating tahanan. Meron ho kasing malaking pagkakaiba ito. Kaya ito idinisenyo ng Diyos sa kanyang kaharian na ipinasulat pa niya sa Biblia ang kahalagahan ng pagtitipon-tipon at pagsasama-sama para sambahin ang Panginoon.